Ivy. Nandito ka ba dahil masaya na kayo ni Laura? Ikaw tong handang pumatay para lang ipaniwala sa sarili mo na ako si Nelson. Sana nga hindi ikaw si Nelson. Dahil oras na bumalik lahat ng alaala mo, sana hindi pa huli ang lahat. Isn't that too much? This is not the time para maawa. Your sympathy might endanger your position sa kumpanya. Kaya mo, hindi naman pwedeng umalis si Ivy doon. Mananatili siya doon kasama yung mga loka-loka niyang kasama. Ikaw ang loka-loka, tita. Pati sarili mong kadugo, sisirain mo yung pag-iisip para lang makuha yung gusto mo? We both know na may sakit ang mami mo. Dapat lang manatili siya doon para lalo siyang gumaling. Nagsisimula na pong lumala ang delusions at paranoia niya dahil sa gamot. Reported na rin po kay Doc ang insidente na nakasakit po siya ng kapwa niya pasyente. Kahit nga rin po yung anak niya pinagtabuhin niya po kanina. Continue giving her the meds. At dapat hindi ka pahuhuli na nilalason mong utak ng babaeng yun. I'm sorry to ruin your moment, but why are you late? Wala ka na namang magagawa sa pagbisita mo eh. Wala kang magagawa sa kabaliwan ng mami mo. Kagaling si mami. Once a psycho, always a psycho, Rachel. John, hirap na ako. Hindi ko na alam gagawin ko. Rachel, gusto ko kitang tulungan pero hindi mo naman kinahayaan. Kung gusto mo talaga akong tulungan, hindi mo ako huhusgahan. Rachel, alam mo naman hindi rin madali para sa akin to, di ba? Sige, lubayan mo ako para mas maging madali ang buhay mo. Rachel? Rachel! Hindi ka ba kakain sa baba? Wala akong gana. Laura, hindi ko sinabi sa'yo na pinuntahan ko si Ivy dahil ayoko magdamdam ka. I was just trying to protect you. I want to make sure na hindi ka na niya sasaktan. Yun naman talaga ang dahilan kung bakit pinuntahan mo siya. Eh, yun lang. Yun lang talaga. Lahat ng ginagawa ko para sa'yo. Dahil mahal kita, Laura. At hindi ko kakayanin na mapahama ka. I'm sorry. Hindi na mauulit. Wala na akong itatago sa'yo, lalo na pagdating kay Ivy. Ha? I'm sorry. Lang yun, Ivy. Relax. Breathe in, breathe out. Come on. Hot lang yun. Walang ahas, Ivy. Ivy, walang ahas. Higa lang na malalim, please. Come on. Breathe in, breathe out. Hos lang yun. Relax. What you need is to breathe first. Tignan mo nga yung sarili mo, Rach. Ang haggard-haggard mo na. Are you even listening to me? Rach, akala ko ba pinapunta mo ako dito for comfort? Eh, hindi ka naman ata nakikinig sa akin eh. Ano ba yung binabrowse mo dyan? Sorry, Cheska. Tinatry ko lang kasi intindihin yung condition ni Mami. Kaya nagsisearch ako sa internet. Tinaboy ka na nga ng mommy mo. Pinagpipilitan mo pa rin sarili mo. Eh ako na lang kasi may pakialam kay Mami eh. Pati si Junior hindi ko na rin maasahan. Ewan ko ba?
Basta ngayon, mag-focus na lang muna ako kay Mami. At least, pag naging informed ako kung anong condition niya, baka makatulong ako para mailabas siya dun. Sana nasa-search din sa internet kung paano kayo magkakaayos ni June. Bilisan mo. Bigyan mo ako ng pampakalma yung binigay mo sa akin. Bigyan mo ako. Ito yun. Ito yung gamot ni Mami. Bakit yan prescribe sa mommy mo? Bakit? Tinitake yan ng cousin ko dati eh. Antidepressant yan, pero ibaban na yan kasi nagkukos ng hallucinations at saka ng ibang side effects. Ano? Bakit pinapatake kay Tita Ivy yan? My sister is going nuts. Kaya may alcohol o wala, she needs professional help. Bakit ba pinupush mo na baliw siya? In denial ka ba? Ano pa ba ang tawag mo sa nanay mong alcoholic? Yung basta-basta na lang sumusugod at namamaril. Okay, fine. Wala akong pakialam sa kanya. But we both know na may sakit ang mami mo. And dapat lang manatili siya doon para lalo siyang gumaling. Okay? Wala namang mananakit sa kanya doon. She'll be safe there. Si Tita Cynthia. Tsaka yung nurse na nagbibigay ng gamot na to kay Mami, nakita ko sila nag-uusap noon. What? Don't tell me. At narinig ko rin na sinabi niya gusto niya mabulok si Mami sa hospital. Paano kung si Tita Cynthia pala yung dahilan kung bakit lumala yung sakit ni Mami? That's it. Good job, Phoebe. Wala na ba ibang pagmamanahan si Phoebe kundi ako? Tita Cynthia! Iha, this is a closed-door meeting. Wala akong pakialam. Walang hiya ka? Hindi ko alam na may isasama pa pala yung ugali mo. Rachel, what are you doing? Nakakaya sa board. Dapat lang talaga kayong mahiya. Sana lang talaga nagkakamali ako dahil hindi ko kayo mapapatawad. Ano ba sinasabi mo, ha? Tita Cynthia, totoo ba? Tama ba ako na nakikipagsabuatan ka sa isang nurse para lasunin yung utak ni Mami para lalo siyang mabaliw? Rachel, halika na. Halika na. Hindi. Hindi ako alis dito hanggat hindi niyo inaamin kung ano ginawa niyo kay Mami. Rachel, alam namin concerned ka lang kay Tita Ivy, pero sana naman hindi mo kami sinisisi sa psychological problem ng mami mo. If you're going to accuse me, huwag kang gagawa ng eksena sa harapan ng board. Ask me nicely. You're starting to act like your crazy mom. Sige. Magsabi ka ng totoo para malaman nila kung gaano kasama yung pagkatao mo. Excuse me. Sasaktan ko! How dare you accuse me of such foolishness? Nakita kitang kinakausap mo yung nurse. Siya yung nagbibigay ng maling gamot kay Mami. Tita, alam kong masama kang tao, pero aabot ka talaga sa point na lalasunin mo si Mami para lang makuha yung gusto mo? Totoo ba yun, Mami? To! Nahawa ka na ba sa kapraningan ng nanay mo? Nakita mo lang may kausap ako isang nurse? Kasabot na ako? Kinamusta ko lang ang mami mo sa kanya. Baka coincidence lang yon. Galing-galing niyo magsinungaling. Kapag malaman ko lang talaga na may kinalaman ka sa paglalason kay Mami, hindi kita uurungan. Ipapakulong kita at mawawala sa'yo lahat ng inagaw mo kay Mami. Grabe.
Grabe, no? I mean, kakaiba din yung baliw na yun, ha? Imagine mo, nandun na nga siya nakakulong sa mental hospital. Aba, kaya pa niyang manggulo sa inyo ni Alfred? Ibang klase ang powers. Alam ko naman na gusto lang naman tumulong ni Alfred, Chick. Kaya lang ba't kailangan puntahan niya pa doon? Ayan, nakuha tuloy na landi-landiin siya ng Ivy na yun para maawa si Alfred. Thank you. Pero Mars, hindi ba? Ang sabi naman ni Alfred, hindi niya na ulit gagawin yun, hindi niya na pupuntahan ulit si Ivy. At saka isa pa, di ba sinabi rin naman niya na lahat naman ng ginagawa niya, ginagawa niya para sa proteksyon mo. Ewan ko. Parang kinakabahan na ako eh. Kung nagawa ni Alfred na magtago sa akin, paano pa ako magtitiwala sa kanya na hindi niya pwedeng ulitin uli yun? Lalo pa ngayon na sa isang beses pa lang na pagdalaw niya, nakuha niya ng maawa kay Ivy. Mars, sabihin mo nga sa akin, natatakot ka ba? Natatakot ka ba na baka bumaliktad si Alfred? Hindi matanggal sa isip ko na baka agawin na naman niya sa akin si Alfred eh. Wala na nga siya sa katinuan. Pero nahanap pa niyang gumawa ng paraan para guluhin ang buhay ko. Minsan ka lang pumasok sa trabaho, gagawa ka pa ng skandalo. Bastos ka at wala kang galang sa akin. You've always been a disgrace to the family. Tapos ngayon, gagawa ka ng kahihiyan sa kumpanya? Umalis na kayo ng asawa mo. And don't wait for me to fire you. Hindi mo pwedeng gawin yan. Watch me. After what you did back there, nakita ng board na ang bad behavior mo ay hindi bagay sa kumpanya natin. You're fired. Kayo na asawa mo. Mami, tapos na. Tapos na ang usapan. Umalis na kayo bago tumawag pa ako ng security. Or better yet, tumawag na lang kaya ako na ambulance para makulong ka na rin sa mental dahil nahahawa ka na yata sa nanay mo. Mas baliw ka kay Mami. Hindi lang sira yung ulo mo. Sira na yung buong pagkatao mo. Richard, tama na. Alis na kami. Umalis na kayo. Hindi mo kami pwedeng paalisin sa kumpanya dahil lang nagagalit ka sa amin. Tandaan mo, Tita Cynthia, si Mami pa rin ang nagpapatakbo ng kumpanyang to, kaya hindi kami aalis. Umalis na kayo. Layas! Rachel, mas mabuti na siguro nakaalis na tayo dun sa kumpanya. Para makaiwas ka sa tita mo. Makapag-focus ka sa mami mo. No. Hindi tayo aalis. Kung pati yung kumpanya isusuko natin, makukuha ni Tita Cynthia lahat ng gusto niya. Rachel, wag mo na muna silang kalabanin, okay? No, June. I won't give this up. Pinaghirapan ni Mami yung kumpanyang yun. Tapos ano, hahayaan ko lang na makuha lahat ni Tita Cynthia? Papatunayan ko na nilalaso ni Tita Cynthia si Mami. At kapag nangyari yun, sila na papadalsik sa kumpanya, hindi tayo. Mami, bakit mo naman pinahire pati si Junior, ha? I don't care. Hindi sila kawalan.
But Junior is an asset to the company. Hindi mo ba alam na mas magaling siya kaysa doon sa isa nating manager? Kahit si Junior lang ibalik mo sa trabaho, kahit wag na si Rachel. Sandali lang. Eh, bakit concerned ka dito sa junior na to? Ha? Huwag mo sabihin nagkakagusto ka sa pipitsuging asawa ni Rachel. Of course not. Concerned lang ako sa company, Mommy. Siguraduhin mo lang na professional ang relationship mo dyan sa junior na yan. Wala siyang dugon Chinese at may asawa pa. I know. Hindi mo naman ako kailangan ni-remind na parang si Angkong, okay? I'm just concerned about the company. Good. Hindi kita pinalaking maging future CEO ng kumpanya para lang maging kabit ng isang mahirap na lalaki. Huwag mong tularan ang ginawa ni Rachel. Tol, di ko na alam yung gagawin ko kay Rachel. Tol, ang kailangan niya sa'yo ngayon, support system. Siyempre, lalo na ngayon yung vibes ng asawa mo, akala niya siya lang mag-isa yung pinaglalaban yung nanay niya. Tol, sinusubukan ko naman siyang tulungan sa mga kaya ko eh. Siyempre, pag-usap yung mami niya, hands off na ako, pare. Hindi ko pa kayang makita yung mami niya after nang gawin niya kay nanay. Yun na nga, Tol. Tama lang naman nakampihan mo yung nanay mo, pero sana naman, huwag mo sasabayin yung galit niya kay Tita Ivy. Tsaka alam mo naman na wala sa tamang pag-iisip si Tita Ivy nung hinasal niya yung nanay mo, di ba? Sige nga, pare, sabihin mo sa akin ang gagawin ko. Pare, alam mo, sa inyong lahat, ngayon ikaw yung may pinakamalawak na pangunawa dyan. Alam mo naman nalalala yung sitwasyon kapag sinabayan mo yung galit ng nanay mo eh. Sige, paano ko tutulungan si Rachel na parang hindi ko tinataridor sa nanay? Ma'am Ivy, time to take your meds. Pwede bang huwag muna? Kasi masama ang pakiramdam ko dyan eh. Side effect lang po yun. Pero in the long run, gagaling din po kayo. Ayoko muna. Mommy! Huwag mo iinumin yan! Ha? Umalis ka dito. Bakit? Iinumin yan. Bakit? Siya yun. Siya yung sinasabi ko sa yung nurse na nagpapainom ng kona nung gamot sa nami ko para malason siya. Tignan po ang gamot. Are you that obvious na nagkakandara pa ka kay Junior at napansin ng mom mo? I don't know. Ang ko sa kanya, lagi naman siya suspicious eh. Isa yun sa traits na naman niya kay Angkong. Pero tama naman siya, di ba? Active ka ngayon sa project. Agawin mo si Junior kay Rachel. Of course. Nakapabor sa akin ng universe ngayon. Rachel and Junior are so not in good terms. Kaya it's the best time to step in. Ipapakita ko sa kanila na ako ang karapat-dapat kay Junior at hindi yung anak ng baliw kong tita. Ay, hindi sumasagot eh. Junior? Si 3D nabuburyo na kasi baka dalhin ko muna kay nanay. Andya, dalhin mo ganito sa kotse, ha? Sige pa. Junior, I just want to apologize sa nagawa ni Mommy. Pero huwag ka maglala, nagawan ko na ng paraan. Paano mo nagawa ng paraan? You have your job back. Pati si Rachel? No, not Rachel. Phoebe, sorry. Gusto ko magtrabaho sa company niyo, pero kung di naman kasama si Rachel... Junior, alam ko, naintindihan kita. Pero iniisip ko lang rin naman kasi yung better option para kay Rachel. Tsaka, alam naman natin dalawa na Rachel can't handle working ngayon. Di ba? Tsaka, alagaan niyo pa yung baby niyo. Tapos kailangan niya pang i-attend sa yung crazy mom niya all the time, di ba? And besides, recognize na ng company ang efforts and contributions mo. And think about it. Importante din ito para sa family mo. Isipin mo na lang na para
to kay 3D at kay Rachel. Kung hindi prescribe ni Dr. Ramos ang gamot na ito, kanino nang galing ang directive na ito? Hindi ko po alam. Nagbibigay lang po ako ng gamot, yun lang po. Huwag ka na magmaang-maangan. Ikaw lang ang nagpapainom sa akin ng gamot. Bakit mo nilalason ng utak ko, ha? Nurse Reyes, matatanggal ka sa trabaho mo. Kaya mabuti pa sabihin mo sa amin kung bakit nagawa mo ito. Sorry po. Sorry po talaga. Kailangan ko lang po talaga ng pera para sa anak ko. Sinong nagbabayad sa'yo? Kapatid niyo po. Si Ma'am Cynthia. Sabi ko na nga, friend. Hindi ko alam na ganun ka-desperado si Cynthia para gawin sa akin to. I'm sorry, Mommy. I'm sorry for doubting you. Hindi ko alam na kaya mo lang pala nagawa yung mga bagay na yun dahil nilalaso ni Tita Cynthia yung utak mo. Alam mo naman na ayokong gumawa ng masama eh. Gusto ko lang maging masaya. Pero bakit ganun? Sila pa ang gumagawa ng paraan para hilahin ako pababa. Huwag kang mag-alala, Mommy. Tutulungan natin ang isa't isa para mabalik ang lahat sa dati. Paano kung tuluyan ng nalaso ng utak ko? Paano kung hindi na ako gagaling? Mami, huwag mong sabihin yan. Gagaling ka. Sisiguraduhin kong gagaling ka. Kung noon may kakampi ka, ngayon wala na, mag-isa ka na lang. I am the head of the house now, so you get out of my house. Gusto ko lang tapusin kung ano namamagitan sa amin. Ang ibig mo sabihin, makikipagbati ka na kay Ivy? Totoo palang naluloka ka na, impacta ka. Makawala ka man dito o hindi, makukulong ka sa sarili mong kalungkutan. Mabubulok ka sa pag-iisa. Malayo sa mga mahal mo. Bakit? Ano meron? Ang mami mo nawawala.